gabi. 1,001, gabi ng Arabiya. Isang babaeng mangangalakal ang nakipag-isang dibdib sa lalaking mahilig magpapay sa mundo. Malimit siyang iniiwanan ng matagal ng kanyang asawa. Dahil sa katagalan ng di pag-uwi ng lalaki, nakadama siya ng kalungkutan at pagkapagod. Umibig siya sa isang lalaking mas bata sa kanya. Isang araw, isang lalaki ang nagsampa ng reklamo laban sa lalaking kanyang at ikinakulong siya. Nang malaman ng babae ang tungkol dito, agad siyang nagbihis ng pinakamaganda niyang damit at pumunta sa hepe ng pulisya. Bumati siya at sinabi, "Kapatid ko ang lalaking kinulong niyo. Kinulong ko walang kinakilala. Subalit ang lalaking tumistigo ay nagkamali. Wala na akong kasama. Nagpapakaawa ko!" Nang marinig ng pulis ang kanyang pagmamakaawa at nakita ang kanyang ayos, umibig ito sa kanya. Sabi nito, "Pumunta ka sa aking tahanan. Magkasabi na mas ko ang iyong kapatid. Tutulungan ko siya. Maliban mo sasama ka sa akin." Pinagpusin ko maganda. Dahil gusto lang ako. Kahit tumulong at basta magtrabaho kung kailangan. Saan ba ang iyong tanong nito? At itinuro ng babae ang bahay at nagbigay ng oras para sa nagpunta. Humingi rin siya ng tulong sa kadi. "Oh, Diyos ko! Kadi! Tulungan mo po ako!" "Oo, sige." Sagot nito at siya'y nagpatuloy. "Sino may kagagawin nito?" "Meron akong kapatid. Isa akong kapatid. Pinulaw siya ng mga pulis. Ngunit may isang tumisigo sa kanya na lalaki, pero siya'y nagsisinungaling. Tulungan mo siya! Tulungan mo ako!" Nang sulyapan siya ng kadi, umiibig din ito sa kanya. Pumunta ka sa aking tahanan para makasama ko at sasabihin ko sa mga pulis na palayain ng iyong kapatid. Kapag nalaman ko kung magkano ang kabayaran para sa kanyang kalayaan, babayaran ko ito ng sarili kong pera. At sinabi niya na, "Kung magiging mabait ka sa akin." Sumagot ang kadi. Kung hindi ka papayag, makakaalis ka na at huwag mo kong sisihin. "Kung iyan ang gusto mo, mas maganda at pribado sa aking tahanan. Hindi tulad sa inyo na maraming kasambahay at maraming makaka-istorbo sa akin. At saka pa, hindi ko naman ako masamang tao eh. Ginagawa ko lamang ito kapag ito'y kinakailangan Saan ang bahay mo? sa ganitong lugar." Sinabi niya takdang araw at oras ng kanyang pagpunta. Pumunta rin siya at humingi ng tulong sa vizier. Napalayain ang kanyang kapatid sapagkat lubhaan niya itong kailangan, subalit may ibinigay rin itong kondisyon. Payagan mo ako sa nais kong gawin sa iyo at papalayan ko yung kapatid. Sumagot siya, "Kung talagang gusto mo, doon na lamang tayo sa ating tahanan. Hindi naman ganun kalayuan ng aking tahanan. Doon, tayo lamang dalawa." Saan ang bahay mo? Sa ganitong lugar. At nagtakda ang babae ng oras at araw na una. Mula rito ay pumunta siya sa hari. Isinalaysay rin niya ang mangyayari at humingi rin siya ng tulong upang mapakawalan ang kanyang sinasabing kapatid. Sino ang nagpakulong Ang hepe ng pulisya. Nang marinig ng hari ang nakakahabag na salaysay sa pagkakakulong ng kapatid, bumukal sa puso nito ang awa at pagmamahal. Sinabi nito na sumama sa kanyang tinutuluyan at upang matulungan siyang palayain ang kapatid. Subalit ang kanyang sinabi, "O mahal na hari, madali lang para sa iyo ang lahat. Wala akong magagawa kapag iyong ginusto. Subalit, malaking karangalan kung pupunta tayo sa aking tahanan." Siya'y pumayag. Sinabi ng babae ang lugar at oras ng kanilang pagtatagpo at gaya ng oras na sinabi niya sa una tatlong lalaki. Mali siya at bumanap ng isang karpentero at sinabi nito, "Ipagawa mo ako
ang isang cabinet na may 4 na compartment. Magkakapatong, may mga pintuan ang bawat isa at may sasarado. Malaman ko lang ang presyo nito at ang aking babayaran kaagad. Opo, Tadinorio. Agad. Opo, Tadinorio, ang halaga nito. Subalit, hindi ko na ito papabayaran kung papayagan mo ako sa aking kahilingan. Kung kinakailangan, papayag ako, subalit gawin mo ng 5 ang compartment ng cabinet na aking pinapagawa sa iyo. Andalhin mo ito sa aking tahanan. Mabuti. Sige, maupo ka na lamang at gagawin ko ngayon din ang iyong cabinet. Pagkatapos na magawa, inutusan niya ang karpintero na dalhin sa bahay ang kabinet. Ipinwesto niya ito sa sala, pagkatapos kumuha ng 4 na damit at may iba pang kulay. Naganda rin siya ng mga kain, karne, inumin, prutas, mga bulaklak, at pabango. Dumating ang araw na ibinigay niya ang lahat ng hiningan niya ng tulong. Isinuot niya ang kanyang pinakamamahal na damit, naglagay ng mga adorno sa sarili, nagpabango at nilagyan ng mamahaling carpet at naghintay sa kahit sino ang maunang dumating.